Mahigit 3 taon na simula nang mawala ang mga sabungero. May bagong twist ang kaso ayon sa DOJ at PNP. Tanong, may ilalabas na ba silang totoong ebidensya para sa mga nawawala? Mahigit 3 taon na simula nang mawala ang mga sabungeros at ngayon may bagong update mula sa DOJ at PNP. Sa video na ito, aalamin natin bagong testigo at ebidensya sa kaso, mga hakbang ng DOJ, PNP at PCG sa investigasyon, posibleng implikasyon at kahihinatnan ng kaso. Sa tingin mo, may pag-asa pa bang masagot ang misteryo ng nawawalang sabungeros? Mula Abril 2021 hanggang Enero 2022, humigit kumulang 34 ng sabungero ang nawala sa rehiyon ng Laguna, Batangas, Bulacan at Rizal. Karamihan sa kanila ay sabungero kasali sa online at tradisyonal na sabong. May lumabas na whistleblower alias Totoy na nagsabing halos 100 katao ang allegedly pinaslang at itinapon sa Taal Lake, hindi lang 34. Ayon kay Justice Secretary Remulla, may pangalawang testigo na susuporta sa testimonya ni Totoy. May hard evidence daw ito na makakapagpatibay ng kaso. Natukoy din na 15 active police officers ang nasa ilalim ng restrictive custody dahil sa administrative and criminal charges kaugnay sa kaso. Samantala, ang Philippine Coast Guard, PCG at PNP-CIDG ay naglunsad na ng underwater searches sa Taal Lake, kung saan unang nakita ang mga sako na suspected na naglaman ng human remains matagal nang inaasahan ng mga pamilya, hustisya at closure. Ngayon, may coordinated investigation na sa DOJ, CIDG, PCG at Napocolem upang hindi malihis ang kaso Rolling Stone PH. Pero may malalalim na tanong pa rin. May kaugnayan kaya ito sa organized crime sa mundo ng sabong? May nahanap na ba talagang human remains na magpapatunay? Hanggang ngayon, walang napapatunayan kung buhay pa o patay ang ilan sa kanila. Call to action. Ano sa tingin mo ang magiging puwersa sa paglutas ng misteryong ito? I-comment ang opinion mo sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang Tagalog explainers sa trending issues at misteryo.